tayo eh. Pero, ang ibibigay sa iyo ng Lord ay hindi lang yung gift, pero siya mismo. Yung presence niya mismo. Amen? Kundi, alam mo yun, yung siya na kayang magbigay ng lahat ng kailangan mo. Kahit sa anong aspect ng buhay mo. Amen? At yun po yung nag-uumpisa. Kung sa oras po, sa pag-awit po natin ng awitin na to, ay isisik natin siya ng buong puso. Kung tayo po yung magde-decide na, Lord, ikaw lamang po yung hahanapin ko, yung presensya mo lamang yung kailangan ko sa oras na ito. Amen po ba? Amen. Amen. So sige po, tayo po ay pumikit lahat at taas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng pagsuko sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ikaw lamang nais ko sa oras na ito, sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka po namin sinasamba, Panginoon. We worship you. We glorify your name, O God. Patuloy po namin iniiwanan, Lord God, ang lahat po ng mga alalahanin, ang lahat po ng mga bigat sa aming puso, Lord God. Patuloy po namin ibinababa, O Diyos, at ikaw yung aming hinahanap sa umagang ito, O Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po nating awitin para sa Panginoon. Sa puso ko nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa iyo ay sumamba. Minsan pa sa puso ko. Sa puso ko'y nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa iyo ay sumamba. Hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hanggang sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo. Ang siyang hinahanap, hanap ko. Minsan pawitin natin sa puso ko. Sa puso ko'y nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa iyo ay sumamba.
Diyos po ay nakatingin sa ating puso. Awitin natin sa Panginoon ng buong puso. Hanap, hanap ka. Hanap, hanap ka. Nang tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay kabanalan mo ang siyang hinahanap, hanap ko. Minsan pa, hanap, hanap ka. Mamuhaw na puso ko, hanap, hanap ka. Nang ikaw na buhay ko, hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo. Siyang hinahanap, hanap ko. Siyang hinahanap, hanap ko. Ang siyang hinahanap, hanap ko. Sa mga puso, Lord God, na naghahanap sa iyo at nauuhaw sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kasaganahan ng iyong presensya, sa kadakilaan ng iyong presensya, sa kadakilaan ng iyong pag-ibig na handa mo pong ibuhos sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Salamat po, Lord God, patuloy mo pong katagpuin ng bawat isa, kausapin ng bawat isa, Panginoon. Sa oras pong ito, salamat po, Lord God, sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan at sa iyong pag-ibig, Lord God, na bumabalot sa bawat isa. Salamat po, Lord God. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng si Jesus. Amen and amen. Yep. Sige po, patuloy po tayo na manatili sa presensya ng Panginoon. At tuloy-tuloy po natin sa pagsamba para sa Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa oras naman po ito, Lord God, ay patuloy po namin kinikilala yung ginawa sa krus ng Kalbaryo. Patuloy ka po namin pinupuri, Lord God, na dahil sa iyong sakripisyo, Panginoon, dahil sa iyong mga ginawa sa krus, Lord God, kami naging malaya, O Diyos.
malaya, Lord, na maranasan ng higit, Lord God, ng iyong presensya. Hallelujah, Jesus. Ipapatuloy po nating awitan ng Panginoon. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, Yes, Lord, we worship you. above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified,
soul. You lifted down, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose. Like a rose, Thank you, Lord. trampled on the ground. You took the You fall. took the fall. Thought of me above all. Hallelujah, Jesus. Lord, we continue to thank you, Lord, sa ginawa mo sa krus para sa amin, O God. Salamat na ikaw ay nagkatawang tao, Panginoong Jesus. Hinubad mo ang iyong kaluwalhatian sa langit. Bumaba ka dito sa lupa para i-clothe yung sarili mo ng aming mga kasalanan, para kami mapawalang sala, kami ay makalaya, kami ay gumaling, kami ay ma-reconcile sa iyo, maranasan ka namin, kami ay manalangin, makapag-church kami because of what you have done on the cross, Panginoon. Thank you, Jesus Christ, na kami yung iniisip mo habang ikaw ay dinuduraan, habang ikaw ay buhat-buhat mo yung cross ng Kalbaryo, habang ikaw ay pinapako, iniisip mo kami para sa aming mga kaligtasan. Wala pong tutumbas, wala nihihigit, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Sige po, pwede ba tayong magbanggit ng sarili nating mga pasasalamat sa Diyos? Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas sa amin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. And Lord, humihingi kami ng kapatawaran kung may mga pagkakataong napabaliwala namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Patawarin mo kami kung minsan nasasanay na kami dito na hindi na namin nabibigyan ng ganun kalaking halaga yung ginawa mo sa krus. Patawarin niyo po kami, O God. In Jesus' name, maging Lord yung buong bansa. Patawarin mo kami kung nagkakaroon kami ng ibang Diyos maliban sa'yo. Patawarin mo kami kung nananalangin kami sa ibang Diyos maliban sa'yo. Kung lumuluhod kami sa ibang Diyos. Kung nagtitiwala kami sa ibang Diyos maliban sa'yo. Patawarin mo po ang aming bansa, Panginoon. In Jesus' name. And we pray, O Lord, na makilala ka ng buong bansa, Panginoon, sa pamagitan po ng mga Christians, O Lord, na tumatayo po sa katotohanan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Lord, we also ask for forgiveness sa mga government officials, Panginoon, na nananamantala. Lord, patawarin mo sila, Lord. We pray and we intercede for them. Namamagitan po kami sa mga government officials namin, Panginoon. Sila ay magkaroon ng true repentance, O God, in Jesus' name. At magkaroon sila talaga ng puso na naglilingkod sa bayan. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil dun po magdadalo yung blessing mo sa aming bansa. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Panginoon. We continue to declare that Philippines is yours, O Lord. Our families is yours, O God. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. We continue to enthrone you, Lord, as the God of this country, O Lord. As the God of our nation, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Na ang pag-ibig mo ay hindi lang effective 2,000 years ago, pero hanggang ngayon aming nararanasan at capable pa rin yung pag-ibig mo to save, Panginoon. You are still mighty to save and you will always be mighty to save, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Sa oras na to, we continue to welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Sige po, pwede ba nating sabihin, we welcome you, Holy Spirit. We welcome you sa aking puso, Holy Spirit. Lord, we welcome you in this place, O Holy Spirit, sa aming gawain, Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. At patuloy niyo po kaming pangunahan. Sige po, let's continue to welcome the Holy Spirit as we sing this song. Hallelujah. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Minsan pa po, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Lord, you are welcome here. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your Yes, Lord. heart to hold my Gusto ka naming maranasan, O Holy Spirit. drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching. I'm reaching Yes, for Lord. your Inaabot ka namin, Panginoon. hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Salamat, Panginoon, na naririto ka sa aming kalagitnaan. We ask you, O Holy Spirit, na patuloy kaming i-draw closer to the Father, to Jesus Christ, closer to you, Panginoon. In Jesus' name, sa patuloy namin paikinig ng iyong salita, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa amin. Ikaw po ang magturo sa amin, O God. In Jesus' name, ikaw po yung mag-reveal sa amin ng mga bagong bagay, O Lord. In Jesus' name, and we rebuke any spirit, O God, na kung meron man nandito, kung meron man sa mga nasa isip ng bawat isa, we rebuke it, O Lord. In Jesus' name, pinapalayas po namin ito sa pangalan ni Jesus. Yung deaf and dumb spirit, yung kalutangan, Panginoon, yung pagkawalang
key, Panginoon. Ito aming sinasaway in Jesus' name. And ikaw lang po, Holy Spirit, you're welcome sa lugaring ito. At ikaw lang po yung aming mapakinggan. At ikaw lang po yung aming masunod. In Jesus' name, O God. Lead us, O Holy Spirit. Move in us, O Holy Spirit. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na paborito pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, maaari na tayong maupo. Praise the Lord. Ayan. Thank you. Good morning po sa bawat isa. Parang di naman good yung good morning nyo. Good morning po. Isa pa, good morning po. Pasabi naman sa katabi. Kapatid. Good morning. Ngitian mo naman. Huwag mong hihingahan, ha? Baka iba yung lumabas. Charot lang. Okay. So tayo po ay nasa gawain ng prayer and fasting. So paliwanag ko lang sa mga bago po nating kasama. Sige, welcome ko. Nakikita ko yung dati kong hinayuan. Pamangkin ni Ate Carol. Si Aliyah. Hello! Sino pa may mga bago nating kasama? Katabi ni Bunay. Hello! Ayan pa, hello po. Si Mary Grace, siya yung nasharean mo. No? Hello po, welcome po sa church. Katabi ni Ate Elsie. Ay, ate nyo po. Hello po, ate po nila. Hello po. Hello po. Ate Mariano. Ano po? Lily. Lily. Hello po, ate Lily. Ay, yung mga pamangkin nila ate. Ano po ba name nyo? Si Shania tsaka si Krish. Rich. O ngayon, chinat sa akin ni Tita kagabi. Ayan, hello po sa inyo. Sino pa? Siyempre kala Leslie. Ayan, sa kanyang kasama. Sino pa ang mga bago nating kasama? Si Catherine. Bayan, kala ko talaga, bago ka Wala na. Ayan, palapakan naman natin si Lord. Kasi lagi tayong may kasamang bago. And welcome back kay Jean. Hello. Ayun. So, tayo po ay nasa service ng prayer and fasting. Ano daw po ulit? So, meron po itong kakaiba lang na program dun sa normal nating gawain. Kaya kung napansin nyo po, medyo mas marami yung worship, mas mahaba yung prayer. Actually, mamaya mas magpe-pray pa po tayo. Kasi yung prayer and fasting po ginagawa natin every ilan? Tuwing kailan? Yeah, very good naman po yung mga Roanians. Every last Sunday of the month, tayo po ay nagpe-prayer and fast para po sa next month natin. So ngayon, actually, sakto yung message natin kasi medyo mababaw siya at mariremind tayo ano ba yung meaning ni Lord sa fasting. Pero bago ako magsimula, kailangan wala akong kasabay magsalita. Pag may kasabay ako, bibigay ko yung mic. Sa mga hindi po pala nakakilala sa akin, ako po pala si Pas A. Si Pastora April po. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayun. So, sige po, dahil wala na akong kasabay. Very good. Ayan. Tayo po ay mag-start na. Sige po, ano po yung topic na? Ay, sige, pray lang tayo saglit. Pray lang tayo ng very quick. Puyo po tayong lahat. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po sa ginawa mo sa amin kaninang praise and worship. At ngayon po nadako po kami sa word. Thank you po sa message na nakaprepare sa amin ngayon. Alam namin, Panginoon, na inihanda mo ito para kami ay lumago. And I pray, O God, na ikaw po yung magbukas ng puso ng bawat isa para ma-receive po namin ito ng buong buo in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Ikaw po yung maitaas sa aming gawain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, yung ating pong title ay pinamagatang Keep Quiet. Oh, tama. Thank you, Prod. Ayan. So, and prayer and fasting. Sige po, pakibasa na sabay-sabay. 1, 2, 3. Gusto nyo yun? Opo daw. Ay. Yan tayo Fasting to feasting. Ano ba yung fasting? Ang fasting po kasi sa mga di nakakaalam, ang normal po sa Bible, ang fasting di ka kakain. Naku, ayoko na po ng fasting. Ang fasting po ay hindi ka kakain. Bakit? Kasi nagpapakumbaba ka po sa harap ng Panginoon. Nung unang, anong unang panahon. Tapos, bukod sa hindi ka kakain, kung katulad na sabi kanina ni Pastor, kung meron kang health condition, kailangan mong kumain, kakain ka ng hindi masarap.
ano ba yan, kakain na lang ako, hindi pa masarap. Ganun nga. Kaya siya fasting, meaning, hindi mo ini-spoil yung sarili mo. Hindi mo sinusunod yung sarili mong gusto. Nagpapakumbaba ka sa harap ng Panginoon. And, noon kasi yon puro pagkain lang yung fasting nung araw. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng ibang mga kind ng fasting. Ano yon? Audio-visual fast. Bawal mo nang mag-Facebook. Bawal mo nang magmura. May nagmumura ba dito? Kokonyatan ko kayo. Bawal mo nang magkaroon ng sama ng loob. Or kung magkaroon man ng negative, ikikimkim mo siya. Bawal mo nang So, ba't nagkaroon ng mga ganon? Bawal lang social media. Kasi noong time ng mga Israelite, wala namang Facebook. Diba? Tama. So, ngayon, meron kasi, kaya naging fasting na rin siya. Ang ginagawa po kasi ng fasting, inaalis natin yung ating sariling mga kagustuhan, kasama po dun yung Facebook, movie, ano pa ba yung ginagawa nyo sa bahay? Teleserye. Nanonood pa rin ang Provinciano. Buhay pa ba yun? Hindi pa rin, Batang Quiapo na, di pa rin siya nababaril. Di ba? Yung mga ganun po mga pinapanood natin, pati po yun sinasama natin sa fasting. Kahit wala siya sa Bible, naiintindihan. Kasi wala naman sa Bible yung TV nung araw talaga. Pero yun, ang topic natin, fasting to feasting. Tayo magpapagutom para daw mag-feast. Ano kaya yung feast? Fiesta. Ayan. Hindi po ito yung pestang may mga Viva San Jose. Wala pong ganun, ha? So, yan. Mamaya malalaman natin ano ba yung kind ng feasting. Ito kasi, ang mga Christians, nagfa-fasting naman. Kaso, ang isip natin sa fasting, magpapakagutom ka, tapos yung pagkain, para bang nahahayok ka sa pagkain habang ikaw ay naka-fasting. Ang sarap ng lalo pagka may lumabas sa reel mo na may kare-kare, malapot, peanut butter, gawang-gawa sa peanut butter. Di ba, habang naririnig nyo yun ngayon, tapos hindi kayo nag-almusal, parang lalaway. Tapos mayroon pa, may time na, for example, ang fasting natin ay hanggang 12 o'clock lang, di ba? 12:59, may hawak ka ng kutsara. Tama ba, sino ganun? May hawak ka ng kutsara, tapos may nakahain na. Hayok na hayok ka pa rin sa pagkain. Tama ba yon? Mali yun. Oo, kaya ito po, tuturo po natin. Ito pong feasting na to, ano daw po yung word? Yung feasting po na yan, hindi pagkain. So meron pong bago si Lord na ituturo sa atin ngayon. Saan ka dapat nag-feast? Saan ka dapat nag-bepiesta kapag ka ikaw ay naka-fasting. So mamaya malalaman natin yan. Sige po, next slide. Layunin muna natin. Pakibasa po na sabay-sabay. 1, 2, 3. Ayan. So basic, di ba, yung ating topic. Makita mo, bakit ba tayo pinagfa-fast ni Lord? Ba't ba kasi nauso yung fasting Di ba, ba't niya ito pinagawa nung una pa lang sa Israelites? Pwede namang mag-pray na lang tayo ng busog. Pwede namang mag-pray na lang tayo ng merong kaharap na Facebook. Nagpe-pray pa rin naman ako. Pwede naman ako mag-devotion ng kaharap si Batang Quiapo. Diba? So, bakit kailangan nating mag-fasting? Ano yung layunin ni Lord? So, yun po yung malalaman natin. Yung key verse po natin, Deuteronomy 3:8-3. Ayan, paibasa po na sabay-sabay. 1, 2, 3. Sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig niya. Sounds familiar? O saan niyo po itong verse mababasa bukod sa Deuteronomy? Oh, very good naman yung mga Destiny Class students tsaka mga Romanians. Matthew 4:4. Ito po yung keynote na Bible verse ni Jesus nung siya ay tinutukso sa ilang. Ayan. So, at para daw po ipaunawa sa atin, bakit daw tayo ginutom? Upang ipaunawa sa inyo. Ito na actually yung pinaka-topic natin, pero mamaya i-elaborate pa natin to. Upang ipaunawa sa atin na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Ngunit, kundi sa bawat salitang bumula sa bibig ni Yahweh. So may pa-trivia ako dyan, bago tayo mag-start sa
buong message. Sige po, next slide. Ayan. Ano ang unang tukso ng mga tao? Ano? O, ano yung utos ni Lord? Huwag kakain. Diba? Tapos, kinain pa rin. Kaya nakapasok ang kasalanan. O, diba? Nung nasa Eden pa lang pala tayo, uso na yung fasting. Eden pa lang pala, meron ng inutos si Lord na mga bawal nating kainin. Diba? Para ma-realize nila na hindi naman nila kailangan yung bunga ng kaalaman ng masama at mabuti. Tama ba? Nagagets nyo? Next po. Ano ang isa sa mga subok ng Israelita pag alis nila sa Egypt? Okay talaga. Sige, okay, tama naman yun. Pagkain. Kasi po nung pag-alis nila nung nag-Exodus, ang Exodus po yung tawag sa paglaya nila sa Egypt, no, palabas, papunta sa Canaan. Nung nag-Exodus, ang una nilang nireklamo, after 2 months, wala na silang pagkain. Ano yung sinabi ng mga Israelites? Oo, actually mamaya mababanggit pa natin yun. Pero sabi ng mga, ganun-ganun yung pagkakasabi ng mga Israelites, bawalik na lang kami sa Egypto. Kasi doon nakakakain kami kahit kailan namin gusto. Nakakain kami ng tinapay at karne. Doon sa Egypto may ganun. So, yon. Number 3. Ano pang trivia natin? Ano ang unang tukso kay Jesus nung siya ay nasa lupa? Nabanggit na natin kanina. Gawing tinapay ang bato. O, di ba? Naita natin na ginagamit talaga ni Lord ang fasting. Tama? Para ipakilala yung kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Simula pa nung unang tao dun sa bayan niya at kay Jesus Christ. Kaya kahit sa New Testament, uso po ang fasting. Dapat po ginagawa pa rin natin ang fasting. Amen po ba? Amen. Sige po, next slide. Bilang. Ayan. Ay, basa po na sabay-sabay ulit. Ayan. Bakit po ba? Kasi kailangan pagkain. Hindi ba pwedeng damit? O kaya ano ba? Di ba pwedeng tanggalin sa inyo na hindi masakit sa inyo? Ano? Di ba pwedeng sakit na lang ng ulo sa anak ko? Ba't kasi pagkain yung kailangan tanggalin sa akin? Kasi tayo po ay nasa katawan. At ito po ang katawan natin, marami po itong gusto. At yung iba po na gusto ng katawan natin ay nakapagpalayo po sa atin sa Diyos. Noong araw po, ito po kaya ako binibigyan emphasis yung noong araw kasi wala kang Facebook noon. So noong araw, ang kalaban lang ni Lord, pagkain. O kaya, siguro emotions, ganon, pag-aawayan. Pero sa kanila, para ang luho before, pagkain. Di ba dati may mga ubas, mga iba-ibang prutas, diba? Mga lelechon sila ng guya. Yung lechon nila hindi baboy, guya. Ano ba yung guya? Hindi ko rin alam. Baka po, ayan. Baka, mas malaki yun sa baboy. Ganon sila kapag magkakainan. Ibig sabihin, ang temptation sa kanila noon ay pagkain. Kaya po sila tinuturuan ni Lord na alisin yung pagkain. Ngayon, actually, ginagamit pa rin ang pagkain sa mga tao. Anong ginawa ni Satanas? Or hindi naman siguro ni Satanas. Anong ginawa ng modern world para maging katulad tayo ng mga araw? Nagkaroon ng buffet. Nagkaroon ng mukbang. Nagkaroon ng only rice sa mang inasal. Nakakailang kayo. Diba? Eat all you can. Nagkaroon ng only samgyup. Diba? 450 lang. Meron pang cheese yun. Meron pang cheesy corn. Ano pa? Nagkaroon ng only pastry chef sa Malolos. Di ba sa mga mahilig dyan sa matatamis? Nagkaroon ng mga only foods. Nakakala natin, good for our health kasi mura, kasi kaya mong kumain ng kahit na ano. Pero di natin alam, yun pala ay ginagamit ng kaaway para tayo ay umasa sa pagkain at gustuhin mo ng gustuhin yung pagkain na minsan pwede mo makalimutan si Lord. Gagets po natin. So, ganun pala yun, no? Kaya, dati di naman uso talaga yung only pa. Malapit na kasing bumalik si Lord, kaya ang dami ng only ngayon. Ano kaya yung susunod na mauuso? Only ano? Only inom. May ganun na. Sa Paddy's Point. Oo, may only inom. Alam ni Krisha yun. Charot lang. Ayun. Pero yun, dahil po sa
Ulit, humahaba ako. Sabi ko, iiksian ko lang, andaldal ko na naman. So dahil tayo ay nasa ano? Katawan. So kung ikaw po ay nasa katawan, dapat ka pa talagang mag-fasting. Yan po yung dapat nating pinagfa-fast, katawan. Okay, ano po ang layunin ng Diyos? Po next slide, alam ko yun yung, ayan. Ano po ang layunin ng Diyos? Number 1, makita mo ang totoong ikaw at matugunan mo ang pangangailangan ng totoong ikaw. So bakit natin kailangan mag-fasting? Katulad ng sabi ko kanina, ang naikitan madalas ng tao, tayo ay katawan. Pero in reality, hindi ka lang katawan. Ano ka? Spirit, soul, and body. Sino doon sa tatlong yun yung totoong ikaw? Sabi po nila, spirit body. Hindi alam yung tamang sasagot. Spirit po kayo, spirit po. Sabi mo sa katabi, spirit ka. Huwag kayong ma-confuse, huwag kayong ma-confuse. Spirit po tayo. Okay. So yun, all of the above. Oo, pero ang totoong tayo is yung spirit. Yung spirit po yung hindi mamamatay. Ang katawan po natin, napaparam to. Papangit yan, mamamatay yan, mabubulok yan. Pero yung spirit po natin, yung makakaranas ng eternal death or life. Nindihan niyo po? So spirit po tayo. At sa fasting, dun po pinaparealize ng Diyos sa atin, huy, okay lang na hindi mo minsan kainin yung gusto mo. Pwede kang mag-fasting sa katawan. Kaya anong dapat mong gawin? Pakainin yung spirit. Kaya siya prayer and fasting. Kaya siya fasting to feasting. Saan ka dapat nag-feast? Sa presence ni Lord. Ulitin ko yun ha. Pag fasting, pag may di naikinig, kaya ko pong lumapit. Parang si Pas M. Pag fasting, hindi tayo dapat tutulala lang, maghihintay ng oras kung kailan ka kakain ulit. Maglalaway dun sa masarap na pagkain. Hindi ganun ang fasting, naggugutom ka. Iba ang ginugutom mo ang sarili mo sa nagfa-fasting ka. Ang fasting, merong kasama laging panalangin. Meron laging kasamang salita ng Diyos. Bakit? Fasting to feasting. Habang po tayo ay gutom sa ating katawan, ang spirit po natin ay kumakain. Ang spirito natin naka-buffet. Ang spirit mo naka-only verse. Di ba kasi yung everyday life mo, 1 chapter a day ka nga lang everyday, tapos 5 minutes ka na nga lang magbasa. Pag fasting, ito yung time na minsan, pwede kang mag 2 chapters, 3 chapters, magbabad ka talaga. Hindi yung kapag kagutom ka, tutulog na lang ako. Sino ganon? Nag-fasting nga, natulog naman. Hindi po ganon, no? Ulitin ko, fasting to feasting. Pag nagfa-fasting po tayo, nagpepesta tayo sa presensya ng Diyos. Nag-worship tayo dapat, 12 o'clock, for example, na-try mong mag-fasting ng isang buong araw. Sino po nakatry na ng ganon? Tapos pagdating ng alas 3, tulala na. Diba? Dapat, hindi ka kasi dapat naghihintay lang sa tagal naman po mag-alas 6, Lord, nanginginig na po yung aking tuhod. May kilala akong ganon eh. Charot. Ayan, so, dapat po, throughout the day, iba, umaga, tanghali, kapag ka na-fasting po tayo, mag-pray ka, mag-worship ka, pwede kang mag-work, pero make sure mo na yung time mo dapat nakakain yung katawan mo, ang kakain ay yung spirito mo. Naiintindihan? Amen. Next po, ano pa yung layo ni Lord? Gustong ipaunawa ng Diyos na literal. Hindi tayo sinapay lang mabubuhay. Ito po yung verse natin kanina. Gusto niyang i-realize dun sa mga Israelites, sa mga tao, ba't niya inutos yun? Para ipakita na kahit wala kang sobrang sarap ng mga pagkain na to, pero nandito ako, sabi ni God, mabubuhay ka. Problema kasi sa atin yun nga, mahilig tayo sa mga ganong bag. Pag wala kang Facebook, hindi ka mabubuhay. Pag di mahawak yung cellphone mo, tama ba sa mga kabataan dyan? Pag di ka nakapag-status, hindi ka nakapaglaro. Kaya po pinagfa-fast tayo ni Lord doon Para pakita ni Lord sa'yo, kaya mong wala yan. Basta kasama mo ako, basta ako ay nasa iyo. Bakit natin hinahanap sa mga bagay na yon yung fulfillment? Sa pagkain, sa tao, sa sitwasyon, sa laro, sa Facebook?
Kasi hindi mo nakikita si Lord eh. Na si Lord lang pala yung kailangan mo. Ultimate mong kailangan para mabuhay. Amen po. Kaya yung trabaho, minsan hirap iwan eh. Mas mahalaga yung trabaho kay Lord eh. Kasi feeling natin, di natin kayang walang trabaho. Pero kaya mong wala si Lord. Mali po yun. Minsan, pwede tayong pag-fasting din ni Lord doon. Or, hindi naman pag-fast, hindi naman sinasabi ni Lord na huwag kang mag-work. Huwag mo lang siyang i-prioritize over God. Intindihan? So, yun lang. Kaya, may realize sana natin, si Lord yung ating ultimate need. So, yun, nasa Kanya yung lahat ng ating kailangan. Kaya mawala man lahat dito sa mundo, bagay man yan o tao, kaya mong mabuhay. Live well. Hindi lang mabuhay ng buhay lang, pero kaya mong mabuhay ng maigi. Naintindihan nyo? May kusap ba ako? Amen. So I pray na ito po ay mag-motivate sa atin to fast. Na talagang makita mo na, Lord, sige po, willing po akong isuko yung bagay na to. Sige, hindi ko muna to gagawin. Sige, hindi ko muna to kakainin. Kasi gusto ko po mas makaniig ka. Gusto ko po mas makilala ka. Kasi kita kitang sapat sa buhay ko. Kaya okay lang wala sa akin to. Naintindihan? At ang malungkot, yung time po ng Israelites, hindi nila to naranasan or hindi nila to na-realize. Sige po, next slide. Ngunit hindi ito naunawaan ng mga Israelita habang sila ay nasa ilang. Tama, kasi nung kwento natin kanina habang nasa ilang sila, ano yung sabi ng Israelites? Ibalik mo na lang kami sa Egypt. Doon kami maraming food. Di nila na-realize, di ba, na 2 months na silang, kasi kung mababasa nyo po yung Exodus 11, verse 1, kung mababasa nyo po yun, 2 months na sila sa ilang bago sila nagreklamo. Meaning, 2 months na silang sinusustain ni Lord. 2 months and 15 days to be exact dun sa verse 1. 2 months na silang sinusustain ni Lord, pero nagawa pa rin nilang magreklamo. Di nila na-realize na, ay, kahit wala-wala tayo sa Egypt, kaya nating mabuhay ng 2 buwan and 15 days sa ilang. Imbis na ganun yung maisip nila, ang naisip nila, namimiss ko na yung lechon. Namimiss ko na yung samgyup. Ganun yung naisip ng mga Israelita, naging negatibo. Ayan, ang tingin nila sa pagkagutom ng kanilang katawan na hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanila. Kaya ano po yung nangyari? Next slide. Ito po yung sinabi ko ito yung verse na natin, sinabi ng Israelita, mabuti pa sana'y pinatay na kami. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan nyo sa amin, mamatay kami sa gutom. Next slide, paano nangyari sa kanila? Ano ang bunga nito? Ano po yung nakalagay? Alam nyo ba? Ito kasi pangalawang beses na nagreklamo nito ng Israelites. Una nilang reklamo, binigay sila ng Lord ng mana. Yung mana na yun ay ginamit nila para makagawa ng tinapay. Hindi pa rin sila natuwa dun sa mana na araw-araw bumabagsak sa kanila. Nanghingi pa rin sila ng karne. Sabi nila, Lord, puro naman tinapay. We're so sawa na sa tinapay. Kaya nanghingi sila ng karne. So ginawa ni Lord, sige, bibigyan ko kayo ng karne. Magpapaulan ako ng pugo. Quail. Nagpaulan si Lord ng quail. At alam nyo, nangyari? Eto. Grave of cravings. Bilang 11:32-34. Ngunit, bago pa lamang nila ito kinakagat, binuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya'y nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Ang lugar na iyon ay tinawag na Kibroth Hattaava, sapagkat doon nalibing ang mga taong naging hayok sa karne. Nagalit kasi si Lord, bakit? Binigyan ko na kayo ng mana, diba? But hindi pa rin sapat. Hindi pa rin nakita ng Israelites that God is the provider and they can live with God. Na, alam mo yun, si Lord yung kanilang source. Nagre-reklamo pa rin sila, Lord, kailangan ko pa rin po ng karne talaga para mabuhay eh. Nagets nyo? Ano nangyari sa kanila? Kamatayan, physical. Alam nyo pa pwede mangyari to sa atin, physical din, tsaka spiritual. So, unahin ko yung spiritual. Kapag hindi po tayo kumakain ng inner spirit, pwede talaga tayong mamatay inner spirit. Kaya pansin mo, pag di ka umaattend ng church, pag di ka totoong nagde-devotion, yung
masulat ka lang kahit nagbabasa ka, pero hindi talaga nakakakain yung spirit mo. Nakakaramdam ka ng, ba't ayoko na? Parang, ano ba yung balasik? Nakapagreklamo ka na naman. Ba't ba kasi yung insight? Lagi na lang ako na-mention. Yung spirit mo, gutom ang busog yung flesh mo Nagre-reklamo tayo sa Diyos. Kamatayang espiritu. Pag ni-require ni Pastor, lahat ng walang isang buwan, kakausapin ko kayo. Bakit naman kami kakausapin? Diba, nagiging ganun po. Naiintindihan nyo? Ayaw mo na minsan magpa-follow up. Kasi patay yung spirit natin. Yun pala, kaya natin, lalo dapat pakainin yung spirit natin. Kamatayang physical. May namamatay po sa overwork. Kapag katrabaho ka ng trabaho, hindi mo pinapansin sa Lord, kinukuha mo yung security sa pagkatrabaho, kailangan ko magdoble ng trabaho. Kung hindi, walang kakainin yung pamilya ko. To the point na nawala ka sa church, nawala yung devotion mo, pwede kang mamatay sa trabaho. Meron ako napanood, sa US nangyari, sa isang company, mayroong babaeng natagpo ang patay sa loob. 3 days na siyang patay doon. Meaning, nag-OT kasi siya, tapos wala nangangamusta sa kanya. Umamoy na lang siya doon sa office. Namatay siya. Overwork. Hindi na napapansin yung spirit. Ano pa, may namamatay po sa sobrang pagkain. Totoo yun. Oo, daming sakit na kukuha sa sa mukbang. Di ba yung mukbang ng balot, mukbang ng lechong kawali, di ba? Tapos mamaya, high blood din na. Nagigets nyo? Ayaw po ni Lord na maranasan nyo yung kamatayang physical at spiritual. Kaya po niya tinuturo sa atin, pag nag-fasting ka, mag-feast ka sa presence ko. Amen po. Amen. And next po, delayed ang pagdating nila sa lumang pangako. Ito po yung sad truth. Alam nyo ba na yung original na mga taong nilabas ni Lord sa Egypt, hindi sila yung nakalating sa land of Canaan. Ang nakarating doon ay yung Joshua generation, yung sumunod na henerasyon sa kanila. Kaya po nagkaroon ng Deuteronomy. Kaya inulit ni Moses yung mga utos ng Torah. Kasi wala na yung mga original na Israelites na umalis ng Egypt bago ng generation to. Kaya inulit na yung Deuteronomy. So meaning, yung pangako doon sa kanila, hindi sila ang nakatamasa nun. Hindi sila ang nakareceive nun, na-delay. Imbes na 40 days lang silang maglalakbay. Ano nangyari? 40 years. Diba? Dahil hindi nila na-realize na ang Diyos lang yung kailangan nila. Mas naging mahalaga sa kanila yung mga sarili nilang pangangailangan. Lord, kailangan ko ng tubig. Kaya nagpatubig si Lord. Lord, kailangan ko po ng pagkain. Kaya nagpakain si Lord. Nagigets nyo? Hindi nila nakita yung pagpo-provide, yung pagka-Diyos ng Diyos sa kanila. Kaya hindi sa kanila napunta yung pangako. Sino po dito may pangako si Lord sa kanila? Gusto nyo bang makuha yan? O gusto nyo yung mga anak nyo na lang? Diba? I believe gusto naman ng Lord yan ibigay sa inyo. Kaya nga niya ito tinuturo Nak, yung spirit mo, patay na, malalay na, hihingalo na, malnourished na. Kain ka na. Kasi gusto ko itong gawin sa'yo. Gusto kong ibigay yung pangako ko sa'yo. Gusto kitang mabuhay. I want to give you life, hindi death. Amen po. So, sino po rito gustong maranasan yan? Gustong i-apply ang fasting to feasting? Next slide, application po. Ay, pakibasa po na sabay-sabay. 1, 2, 3. Satisfy the cravings of your spirit. Sino po dito nagka-cravings? Lalo sa mga babae, pagka magkakaroon kami, lahat ng pagkain na i-imagine namin. Oo, di ko alam, kahit di namin nakikita yun. Parang ang sarap nung manamis-namis na cheesecake na may Oo, di ko alam bakit. Pero lahat tayo nakaranas na ng cravings, tama ba? At kapag may cravings ka, hanggat hindi mo yung nakakain, hindi ka talaga matahimik. Di ba gusto mo chocolate, kumain ka ng mani. Masaya ka ba? Hindi pa rin.
Kahit na ano, nagkakaroon ka palalo ng cravings palalo, tama? Kasi kailangan mong makain yung exact na cravings mo. Amen. Ganon din po sa spirit natin. Yung spirito mo, crave na yan sa presensya ng Diyos. Tapos lagay ka ng lagay ng Facebook. Lagay ka ng lagay ng scroll sa TikTok. Hindi siya masatisfy. So anong dapat natin gawin? Pag tinawag ka ng Diyos to devotion, tayo na! Basa na! Pag tinawag ka ng Diyos to pray, iwan mo na yung dapat mong iwan. Satisfy your cravings. Kasi hanggat hindi mo sinasatisfy yung cravings ng spirit mo, hindi siya masisatisfy. Anong mangyayari sa kanya? Papayat lang siya at papayat hanggang sa mamatay. Amen po? So satisfy your cravings. Pagka tinawag ka ni Lord, balasik, ayan na, no? Nag-follow up na. Reply agad! I-inboxon pa yung leader eh. Nakita na yung ano, ay nag-chat. Kunyari di ako online. Tayo eh. Ay, inassign ka. Finalap ka na leader mo, ay, di ko po nabasa. Nako. Satisfy the cravings of your spirit. Alam nyo ba, na cravings din ng spirit nyo na maglingkod sa Diyos? Kaya hindi ako naniniwalang ayaw nyong mag-ministry kung totoo kayong Kristiyano. Kasi walang totoong Kristiyanong hindi gusto sa ministry. Gugustuhin niyang magsukuli sa Diyos na nagligtas sa Kanya. So, magitan ng paglilingkod. Naniniwala ako doon. Kasi ako, hindi naman ako pinilit ni Pastor, magpastora ka. O, ikaw gawin mo to. Hindi. Okay lang siya sa akin i-assign kahit nakakatakot. Gusto kong pasalamatan yung Diyos ko na nagligtas sa akin kahit hindi ako karapat-dapat eh. Amen? So, ganun din sa atin, naniniwala ako. Kaya kung meron sa inyong tinatawag sa ministry, umayos kayo. 8:15. Satisfy the cravings of your spirit. Umattend ka na ng meeting nyo. Gumanap ka na sa inassign sa'yo. Tumugon ka na sa time ng devotion mo, hindi yung maya hanggang sa amen na bukas. Amen po ba? At naniniwala ako, when you sa ito na, conclusion, when we satisfy our spirit's cravings, when we satisfy the spirit of the cravings, which is the intimacy with God, ito po ang ultimate craving ng spirit natin. Ang mapalapit tayo sa ating Creator. Ang intimate relationship sa Diyos. Ano daw? Paibasa nga po. God will satisfy all your needs. Ang dami pong verse na nagpapatunay niyan. Meron lang ako sinite na 3. Psalm 37 verse 4, sabi niyan, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and all these things shall be added unto you. Joshua 1:8, pagbulayan mo araw at gabi ang salita ng Diyos at ikaw ay magiging successful and prosperous. Di ba yun yung sabi doon? Yun lang eh. Hindi mo kailangang sobrang magpagal sa ginagawa mo dito sa earth. Ang kailangan natin i-prioritize ang ating intimacy with the Lord. Pakainin ng ating spirits. Mas maging mahalaga sa atin, I pray, ang pagtugon sa pangangailangan ng spirit natin kaysa sa pangangailangan ng ating mga katawan. Amen po ba? At alam nyo na nagpipray ako kagabi, binagsak talaga ni Lord sa akin yung desire ng heart niya na gustong-gusto ko talaga kayong kausap. Gustong-gusto ko talaga kayong kaniig. Gustong-gusto ko kayong turuan. Gustong-gusto kong mag-reveal. Gustong-gusto kong magpakilala sa inyo. Pero wala kayong time sa akin. Nasasaktan si Lord dun. No? O kaya sa bawat isa sa atin, feeling mo malayo ka na kay Lord. Ikaw yung malayo kay Lord. Siya nandyan lang, naghihintay sa'yo. Amen po. Gustong-gusto po tayo ng Diyos na kausapin. Gustong-gusto po ng Diyos na palalimin ka sa pagkakakilala mo sa Kanya. Amen po. Kahit sa mga bago, baka malalim tong sinasabi ko, pero gusto po ni Lord na makilala nyo siya. Amen po. So, sino po dito gustong i-apply ito, ang mag-feasting sa presence ni Lord? Sige po, tayo pong tayong lahat.
Focus po tayo sa Spirit at kay Jesus. Sa Holy Spirit. Kay Father. Hallelujah. Sige po tayo pumikit lahat. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, na tinama mo yung aming mga puso sa fasting. Salamat na muli mong pinaalala sa amin that we are spirits. And salamat din, Lord, sa pag-express ng desire mo na makilala kami. Salamat, O God. Lord, humingi kami ng kapatawaran kung may mga times na mas naging mahalaga sa amin yung pagkain, yung sarili namin, yung trabaho, yung family namin, over sa relasyon namin sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Sige po, pwede po tayong humingi ng tawad. Kung hindi mo magawang isuko yung mga bagay na pinapasuko ng Lord sa iyo, Lord, patawarin niyo po kami. Sige po, hingi po tayong tawad kay Lord. Nasa altar po tayo ngayon. Nasa harapan po tayo ng Diyos. Sorry, Lord God. Sorry, Father God. Hallelujah. And sa oras na to, salamat, Lord, sa paghahanda po ng feasting sa amin. There is feasting in heaven right now. There's feasting in spirit right now. And sa oras na to, Lord, patuloy nga po natulungan nyo kami, abutin ka, Panginoon, makakain sa iyo, Panginoon, mabusog sa presensya mo sa umagang ito, O God. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Sa oras po na ito, meron po sa atin yung, kinausap talaga ni Lord to commit into a intimate relationship with the Lord. Kung ikaw yon, pwede po bang ikaw lumapit sa harapan? Nulit ko, kung ikaw yung tinatawag ni Lord kung ikaw yung tumutugon sa tawag ni Lord for an intimate relationship with Him, lapit po tayo sa harapan. Hallelujah. Sige po, lapit lang po tayo. Hallelujah. Lord, nakikita mo po yung hearts ng bawat sa kanila. That they are hungry and thirsty, Lord God, sa iyo, in Jesus' name. Sa paglapit nila sa harapan, Panginoon, tugunin niyo po yung gutom na ito. Tugunin niyo po yung kauhawan na ito, O God. In Jesus' name. Hallelujah. Sige po, mag-communicate lang tayo kay Lord habang may nag-worship. Pwede kayong mag-worship habang nagpe-pray dito sa harapan. Kung alam niyo po yung song na ito. Hallelujah. Lord, I thirst for you. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer in the beauty of your holiness. Sige po, express natin, Lord, I thirst for you. Lord, I thirst. Taas po natin ating mga kamay as a sign of surrender and hunger for the Lord. Long to be in your presence. Open pa po yung altar. Sa mga gusto pa pong lumapit, lapit lang po kayo. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. I will wait for you, Almighty God, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God,
Minsan pa po, Lord, I thirst for you. Meron pong lalapit sa inyo upang manalangin. Hallelujah. Pwede pa pong lumapit yung mga gusto pong lumapit sa altar. Sa oras po na ito, open pa po yung altar. Meron daw pong specific na tinatawag si Lord na mga tao. Yung mga taong walang time, yung feeling nila busy talaga sila, sobrang busy. Pero gusto mong i-commit yung time mo with the Lord, gusto mo talagang magkaroon ng time kay Lord simula ngayon. Pwede ka pong lumapit sa harapan at dito nyo po ma-receive yung breakthrough. So lapit po tayo sa harapan sa mga gusto talagang magkaroon ng time with the Lord kahit mahirap. Gustong mag-commit kay Lord. Sige po, lapit po tayo. Especially po sa mga nagwo-work, sa mga hirap sa kanyang schedule. Tinatawag po kayo ni Lord sa altar. Gusto niya pong pakita sa inyo na hindi po mahirap magkaroon ng intimate relationship sa Kanya. Hallelujah. And ang Holy Spirit po, ang mismong magme-minister sa inyo sa oras na to. Sige po, let's continue to worship the Lord. My soul will wait for you. Father, awitin niyo lang po ang kantang ito. Draw me near. Yes, Lord, draw us nearer. In the beauty of your holiness. Lord, I thirst for you. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait for you. Father, draw me nearer. Father, draw me nearer. Draw me nearer in the beauty of your holiness. Hallelujah. Lord, I continue to pray na i-open mo po yung ears ng bawat sa amin. Spiritual ears, spiritual eyes. In Jesus' name. At sa oras po na ito, kakausapin na po tayo ni Lord. Sige po. Pakinggan lang po natin yung kanyang mga salita. Talk to God. Meron po sa inyo binibigyan ni Lord ng wisdom kung paano mo aayusin yung schedule mo. Yung iba binibigyan ng faith para pa-realize sa yung kaya mo. Kasi nakikita ni Lord na parang feeling mo hindi mo kaya pagsabay-sabayin yung mga responsibilidad mo sa buhay, pero kaya mo. Nakikita rin ni Lord na gusto niyong sumunod sa Kanya. Kaya makakaasa kayo na tutulungan niya kayo. He will empower you. He will sustain you. Kasama mo si Lord saan ka man magpunta. Yung
basta nyo ini-strengthen ni Lord sa mga pagod, physically, spiritually. I speak strength in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sinasabi ni Lord, pinapaalala niya na, come to me all of you who are worried and burdened, and I will give you rest. Huwag mong kakalimutang merong pahinga sa Panginoon. Thank you, Jesus Christ. Pinapasabi din ni Lord sa bawat sa atin kung ano man yung tingin mong kailangan mo ngayon. Kung tingin mo kailangan mo ng promotion, kailangan mo ng breakthrough sa trabaho, sa pera, or anything. Sinasabi ng Lord sa iyo na greater siya doon. So, mas naisin natin si Lord. Katulad ng sikat na saying, when you have God, you have everything. Totoo yun. Kasi Lord yung isik natin. And surely He will give the desires of our hearts according to His will. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Lord, sinasaluhan ko po ng banal mong dugo yung ginawa mo, yung mga sinabi mong pangako sa kanila sa umagang ito. And Lord, Holy Spirit, I ask you na i-remind kami lagi sa commitment namin na to. In Jesus' name, hindi kami mawala sa pag-pursue ng aming intimate relationship sa iyo, O God, in Jesus' name. Piliin namin na mamatay sa aming mga sarili at piliin ka, Panginoon, tumanggi sa mga pinapatanggi mo sa aming mga bagay. In Jesus' name. At piliin ka po namin, O God. Mag-feast po sa presensya mo, O Lord. In Jesus' name. Hallelujah. And then declare ko, Lord, na sila ay mas magiging malapit sa iyo, malago sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Kasabay nun, O God, yung kalaguan ng kanilang buhay dito sa lupa. Dahil yun po yung pangako mo. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari tayong bumalik sa ating mga upuan. At tayo po idadako na sa panalangin po para sa Sige po, tayo po ay hindi pa po tapos. Ngayon po na kayo po ay nakaranas sa Panginoon, tayo naman po yung magpapagamit ngayon sa ating Panginoon. Dahil, by the way po sa mga bago nating kasama, medyo matagal lang po yung prayer, pero kasi naniniwala ang iglesia nito sa kapangyarihan ng pananalangin. Kaya sa oras po na to, tayo po ay lalapit sa ating Diyos at patuloy na dudulog tayo sa ating Panginoon. So, sige po, sa lahat po ay pwede tayong lumuhod, pero kung hindi po natin kayang lumuhod, lalo na sa mga matatanda, pwede pong maupo. Ayan, load po tayo at tayo po ilalapit upang manalangin po para sa ating mga families. Tinatawagan ko po si Tito Manny para po mag-lead sa atin ng prayer. Yes, Lord. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa oras ito na pinagkaloob po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na sa aming panalangin ito, Panginoon, ay kasama po ang mga pamilya, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kung sama-samang nananalangin ng pamilya, ito ay nagkakaroon ng lakas, Panginoon. Nagkakaroon ng buhay, Panginoon, sapagkat nagkakaroon ng pag-ibig, Panginoon. At sila, Panginoon, ay nagkakaroon ng freedom, nagkakaroon ng kalayaan upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng pamilya, sa lahat ng mga members, sa mga pamilya nila, Panginoon, ay kailangan po, Panginoon, ay magkaisa, sapagkat ang pagkakaisa, Panginoon, ay simula ng tagumpay, Panginoon, lalo ng Panginoon. Kung makikita ka, makikita ang kalakasan mo, makikita ang kalakihan mo, Panginoon, ay sila nga po, Panginoon, ay magkakaroon ng buhay. Magkakaroon sila ng espiritu na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, pinapanalangin namin ang lahat ng pamilya ng members, at ikaw, Panginoon, ang mangunguna sa lahat ng mga bagay. At ikaw nga, Panginoon, magbibigay ng lahat ng kalakasan. At ikaw, Panginoon, magbibigay lahat ng mga pangangailangan. Kaya, Panginoon, maraming salamat. At tinutugan mo, Panginoon, ang bawat isa.
tinutugon mo ang lahat ng mga bagay na pangangailangan namin. At ikaw lang nga po, Panginoon, ang makakapagbigay nito, Panginoon. Kung ano mga kaabalahanan ng buhay namin, Panginoon, ito po pawiin mo, Panginoon, at makita namin, Panginoon, ang pangangailangan para sa iyo, pagkat ikaw lang, Panginoon, na tumutugon ng lahat ng aming pangangailangan. Kung kami po, Panginoon, ay mga abala sa buhay, ay alisin mo nga po ito, Panginoon, at bagkus ay palitan mo ito ng Espiritu na nagmamahal, at ang bunga ng Espiritu, Panginoon, ay lahat ay nakatugon para sa amin. Panginoon, ingatan mo nga po at ang lahat ng mga bagay na aming gagawin, ang lahat ng mga bagay na aming sasabihin, lalo na, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, sa mga nawawalang kaluluwa, Panginoon, sana nga po Panginoon, matagpuan namin sila. At ikaw, Panginoon, magbibigay nito, ikaw magbibigay ng binhi, at ikaw, Panginoon, ang magpapalago nito. Panginoon, gamitin mo nga po kami, bawat pamilya, sa anumang bagay na pangangailangan mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Panginoon, ito nga po ang aming mga dalangin, at ito nga po, Panginoon, ang aming mga minimiti, at ito nga po, Panginoon, ang aming inaasahan sa muling pagbabalik mo, Panginoon. Kami ay nakatayo, kami ay nakahanda, sapagkat alam namin, Panginoon, sa buhay mo ay meron kaming buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pasamat dalangin. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Pag-pray po natin ating bansa, ang bayan ng Israel at ang buong mundo. Sa pangunguna po Sister Myra. Sige po, ate pong ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, patuloy po, Panginoon, sa mga oras pong ito, Lord God. Patuloy na kami ay nagpapakumbaba, Panginoon. At patuloy na nagsusumamo, Panginoon, sa iyo, Lord God. Dahil tunay nga, Panginoon, na wala po kaming kakayanan na maingatan ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah, maging ang buong mundo, Panginoon, sa aming mga kamay, Lord God. Pero naniniwala kami, Panginoon, at patuloy na kami ay nananampalataya, Lord God, na ikaw yung may kakayanan, Panginoon, na baguhin kung ano man, Panginoon, yung sitwasyon, Panginoon, mga sakuna, mga pagsubok na pinagdaraanan ng aming bansa, ng buong mundo, Lord God. Lord, patuloy po, Panginoon, na nagpapasalamat kami, Panginoon, hallelujah, dahil namatay ka para sa aming bansa, sa buong mundo, Lord God. At dahil doon, Lord God, malaya kami, Panginoon, na maranasan yung protection, Lord God. Malaya na maranasan ng bansa, Panginoon, ng buong mundong ito, Lord God. Yung pag-iingat, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras din pong ito, Lord, kinikilala ka namin, Panginoon, bilang tunay na Diyos. Kinikilala ka ng bansang Pilipinas, Panginoon. Kinikilala ka ng buong mundo na ikaw yung nag-iisa naming Diyos, Panginoon. Sa oras pong ito, Lord God, patuloy din na namamagitan kami para sa buong mundo, Lord God. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin mo yung bansang Pilipinas, Lord God. Patawarin mo yung buong mundo, Lord God. Hallelujah, sa pagpapatuloy ng paggawa ng kasalanan. Maliit man ito or malaki, Panginoon. Humihingi kami ng tawad, Lord God. Lord, salamat din. Hallelujah, nakasama din sa cross, Panginoon, yung forgiveness, Panginoon, na maaaring maranasan ng bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord God, na binayaran mo, Lord God, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, yung kalinisan, yung kapatawaran, Panginoon, yung kalayaan, Panginoon. Sa oras pong ito, Lord God, dalangin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God, na tulungan mo yung bawat isa, Panginoon, na makapagsisi, Lord God. Patuloy na sila ay makapagpanumbalik sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Lord, kung natatali man sila ng kasalanan, Lord God, or nagiging hadlang ito para hindi sila makabalik, I pray na magpakilala ka sa kanila, Panginoon. Makita, Lord God, na hindi ka Diyos, Panginoon, na hallelujah, na hindi ikaw yung Diyos, Panginoon, na malupit, pero ikaw yung Diyos na mahabagin, Lord God. Sinabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita, na kung merong isang kaluluwa na magbabalik loob sa iyo, Lord God, nagdiriwang ang mga anghel, Panginoon. At sa oras pong ito, Lord, sinasaway din namin, Panginoon, yung hiya, Lord God, na sila ay makabalik sa iyo, pero bigyan niyo po sila, Panginoon, ng way, Panginoon, para sila ay makapanumbalik sa iyo, Panginoon, in Jesus' name.
In Jesus' name, Lord, sa oras din pong ito, patuloy din po lahat ng namumuno sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, Lord God, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Panginoon. Patuloy na dinudulog din po namin sila sa iyo, Lord God. Wala kaming kakayanan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah na magdesisyon, Panginoon, para sa magiging gagawin nila. Pero sa oras pong ito, naniniwala kami sa kapangyarihan ng panalangin, Lord God, na kung kami ay mananalangin para sa kanila, merong mangyayari, Panginoon. Hallelujah, magiging mabuting ehemplo sila, Lord, sa kanilang mga nasasakupan. Tulungan mo din sila, Lord, na unang-una makapagpasakop sila sa iyo, Lord God. Makita ka nila, Lord, na ikaw mismo yung maging sentro, Panginoon, upang sila ay makapamuno, Panginoon, nang naayon, Lord God, sa iyong kalooban, Panginoon. Patuloy din na binebless din namin, Lord God, yung mga namumuno sa aming bansa, sa buong mundo, Lord God. Dahil naniniwala kami na hindi aksidente na sila yung hinirang mo, Panginoon. At patuloy din sa oras na to, Lord God, patuloy na kami ay nananalangin, Panginoon, sa pagiging maayos, Lord God, sa kaayusan. Hallelujah, sa pagkakaroon ng kalakasan, Panginoon, na makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat, Lord God. Patuloy po, Panginoon, na siniselyuhan ko din, Lord God, ng yung banal na dugo ang panalangin ito, Panginoon. Patuloy na kayo, Lord God, yung mataas, Panginoon, at madakila, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Manatili po tayo sa presence ng Lord. Patuloy naman po tayong manalangin for Church Goal and Body of Christ. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa katapatan mo sa bawat iglesia, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa patuloy po, Ama, na pagsasaayos mo, sa patuloy po, Ama, na pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Lord, patuloy naming nilalapit sa iyong buong body of Christ, Panginoon, na manatiling merong right relationship sa iyo, Panginoon. Merong intimacy, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, lalo na po sa mga namumuno, Panginoon, sa mga pastors, O Lord God, sa mga leaders, sa mga ministry workers, O Lord God, manatili, Panginoon, na merong tamang puso, Panginoon, na paglilingkod sa iyo, Lord God. We pray, Lord God, na patuloy po, Ama, na magkaroon kami, Panginoon, ng pagsunod, obedience, Panginoon, sa lahat po ng mga part of the churches, O Lord God, sa buong mundo, Panginoon, hindi lamang po sa aming iglesia, pero sa buong mundo, Panginoon, patuloy na magkaisa, yung buong body of Christ, O Lord God, manatili na walang dungis, Panginoon, manatili, Panginoon, na pure and holy and righteous, O Lord God, lalo na po this end times, O Lord God, manatili kami, Lord God, na nakafocus sa goal namin to share the gospel, O Lord God, to save the lost, Panginoon, and I pray, Lord, na lahat ng mga tinawag mo'y tumayo, Panginoon, at we pray sa mga workers, O Lord God, na napapagod, nahihirapan, Panginoon, na ikaw po ang maging courage nila, Lord God, ikaw ang maging kalakasan nila, ikaw ang maging patuloy po na mag-sustain na pangangailangan nila, Panginoon, lalo na po sa mga pastors in every churches, Panginoon, na nagli-lead, yung mga senior pastors, Lord God, we pray, Lord, na ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon, so i-sustain mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan, lalo na po sa pag-lead ng mga church, O Lord God, and I pray, Lord, na patuloy po nakasihan ng yung banal na Espiritu ang bawat iglesia, Lord God, nang sa gayon hindi po maligaw, Panginoon, hindi po ma-deceive, O Lord God, ng gawa ng kaaway, Panginoon, lahat ng deception, any lies, Panginoon, mula sa kaaway, Lord, winawasak namin ito, Panginoon, in Jesus' name, O Lord God, na walang makapasok sa every churches, O Lord God, and maging sa mga workers, Lord, ay hindi ma-deceive ng kaaway, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Lord, salamat po, manatili pong malinis ang bawat damit namin na pure linen, Panginoon. Sabi nga sa Revelation, Lord, na maging walang dungis, Panginoon, bawat isa sa amin na matagpuan mo, O Diyos. Kaya patuloy po, Ama, na yung buong body of Christ ay manatiling nakafocus sa goal to fix our eyes in you, Jesus, the author and the perfecter of our faith, O Lord God, na kahit marami mang pong distractions, struggles, problema, Panginoon, na nakikita sa mundong ito, pero manatili kami nakatingin ang aming mga mata sa iyo, Panginoon, at maniwala na ikaw ay babalik, Panginoon, at maniwala, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ay patuloy na kumikilos sa buhay namin, Panginoon. I pray faith, Lord, spirit of faith, Panginoon, na yung pananampalataya na buong buo sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, O Lord God. At patuloy din po, Lord God, na pag-iingat sa bawat body of Christ, Lord God, sa buong mundo, Panginoon, na patuloy po, Ama, na yung covering ng yung banal na dugo, yung security na nagmumula sa yung presensya, Panginoon, ay patuloy po na mag-ingat sa buong body of Christ, Lord God. Salamat po, maging sa mga goals ng every churches, Lord. Patuloy mo po silang pagtagumpayin sa mga goals na ito, especially for ROWA, Lord,
Manatili po, Lord God, na magtagumpay yung lahat ng mga visions and missions, Lord God, every churches, Lord, in the name of Jesus, O Lord God. Salamat po, Lord God, sa lahat ng ito at patuloy namin pinagkakatiwala ito sa iyo, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, tinatawagan po natin si Pastor April para manalangin naman po for mangyayari po for next month, for ministry agendas po. Hallelujah, Lord. We continue to ask you, Father God, na samahan po ang aming church sa lahat po ng aming gagawin for the ministry. Lord, una yung Harvest Day, mamaya ng mga kalalakihan. Lord, we pray na yung lahat ng kanilang invites ay makarating, Panginoon, in Jesus' name. Wala pong maging hadlang, walang maging excuses, O Lord, na manaig sa kanila, O God, in Jesus' name. Lord, tumugon sila sa call mo po mamayang hapon, in Jesus' name. Anoint mo rin, Lord, lahat ng ministers nila mamaya sa mga kalalakihan, Panginoon. Ikaw po yung sumama sa kanilang Harvest Day, in Jesus' name. Salamat, Lord, sa victory po nito. Maging, Lord, sa aming anniversary, Lord, we ask you na tulungan kaming makahanap ng tamang speaker, Panginoon, na magdadala sa amin sa tamang teaching, O God, sa truth, O Lord. Hindi kami madideceive, O God, in Jesus' name. Ikaw, Lord, yung maglapit sa amin sa speaker na ito, Panginoon, na tinakda mo po na mag-bless sa bagong taon ng ROWA, O God, in Jesus' name. And Lord, we also pray for yung date kung kailan namin ito dapat gawin. We ask you din, Lord God, na bigyan kami ng wisdom, maging, Lord, sa mga pangangailangan namin sa finances, O Lord, sa program, sa mga dapat gawin for the anniversary, Lord God, sa mga ministries concerned, Panginoon. Ikaw po, O God, yung magbigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan, O God, in Jesus' name. Hallelujah. And Lord, we claim, Panginoon, yung patuloy po na paglago ng ROWA, both in quantity and in quality, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, gawin mo pong sanctuaryo mo yung church na ito, O God. Ikaw lang po yung mahayag, ikaw po yung maging tunay na Diyos na makita nila lagi, Panginoon, sa bawat services namin, in Jesus' name. Sa mga conquest namin for next month, ihanda mo na po yung mga ripe for the harvest ng mga tao, Panginoon, at sila po yung aming mahayuan. Lagi mo pong ilagay sa puso ng bawat Rowanyan, O Lord, yung passionate heart, Panginoon, compassionate heart, O God, sa mga kaluluwa, in Jesus' name. At lagi kaming makapaghayo, Panginoon, maging goal namin, Panginoon, personally, yung hindi po makaligtaan ng share the gospel, in Jesus' name. Hindi lang para sa balasik, pero dahil mahal namin ng mga kaluluwa, kung paano mo silang minamahal, Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus Christ. And Lord, I also pray sa lahat po ng pangangailangan din, O God, ng bawat isa. I take this chance to bless everyone sa patuloy po nilang pagiging tapat sa ROWA, Panginoon, sa patuloy po nilang pagiging tapat na member ng ROWA, Panginoon. Makita din po nila yung katapatan mo sa kanilang mga buhay. Thank you, Jesus Christ. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari po tayong tumayo at maupo. Meron pa po yata tayong 5 minutes quiet time. Ayan, sorry. Ayan, okay lang. Ayan, if hindi pa po tayo tapos, pwede po tayong manatili sa presence po ng Lord. If you have personal prayer po for this coming month, meron kayong prayer request kay Lord, pwede po kayong dumulog sa Panginoon sa time po na ito. Add ko lang yung mga ministry leaders, core leaders, so yung mga strategies, mga goals next month. Ito din yung time para ipag-pray po yun. Yun lang.
Pero yun yung, lang tayo, limited lang yung time natin. Pero pwede nyo naman i-continue yung personal prayer, yung tulad ng sinabi ni Pas A kanina, di ba? Yung craving ng spirit natin, yung intimacy with the Lord, kaya huwag natin kakalimutan. Amen po? Amen. Kaya dabaka po tayo sa testimony po muna. Sino po gusto magpatotoo kung paano po binago ng Panginoon yung ating revelation po ng Panginoon sa inyo sa oras po na ito? Meron po ba? 10. May timer eh. Meron po, gusto magpatotoo, ano yung naging revelation sa inyo ni Lord? Ayan. So, yun. Gusto ko lang magpasalamat sa Lord sa magandang mensahe ngayong umaga. Yun. Sobrang, di lang din pala basta-basta yung prayer and fasting. Kailangan din talaga natin yung fasting natin is may kasamang word ni Lord, and talagang nilalaan natin para sa Kanya na parang maipakita natin yung intimate time natin sa Kanya na para lang din sa Kanya yung ginagawa natin. And ayun, salamat Lord kasi yung bawat isa sa amin, gusto naman talaga namin Lord ibigay yung time namin. Kaya lang may mga obligasyon kami, may mga gagawin kami. And ngayon, binigay mo sa amin yung heart, Lord, yung desire ng heart namin para unahin ka sa mga bagay. Kaysa sa mga ibang bagay, mas unahin ka, mas i-prioritize ka ngayon. Salamat, Lord, and I pray na hindi lang sa araw na to, sa bawat isa sa naka-receive sa amin, na hindi lang sa araw na to, Lord, kundi sa mga darating pa na bawat araw sa amin, na talagang unahin ka namin sa mga devotion namin, sa mga ministry namin, sa trabaho namin. Mas mauna ka namin, Lord Jesus Christ. Kasi naniniwala kami na kaya mo talagang i-provide. Kaya lang, minsan, sarili na namin yung pinapakinggan namin, nawawala na naman kami. And yun, thank you Lord na binalik mo kami na may gantong message pa rin, and yung presensya mo talagang nandito. Kaya salamat Lord, lahat ng kapurihan ay para sa iyo, at hindi pa huli ang lahat, para ibigay pa yung todo natin para sa Lord. Thank you Lord. Thank you, JD. Meron pa po? Gusto magpatotoo? Okay, kung Tita Neng! Sorry po, di ko nakita agad. Ayan. Hindi ka ba nakalupog, tita, we? Ayan, sige po. Pakinggan po natin ang patotoo po ni Sister Neneng. Magte-testimony ka kung saan nakadress ako. Kanina kasi, doon sa quiet time, nagigilty talaga ako kasi akala nyo napakalakas namin as leaders. Ano? Pero ngayon na nararamdaman ko, nagigilty ako na hindi ko na talaga nararamdaman yung bang merong malalim sa spirit mo na hindi mo maramdaman ng Panginoon kasi busy ka. Busy ka talaga. Yung bang sinabi nga ni Pastora na hindi ka nagpi-feasting sa spiritual. Nagde-devotion naman ako pero alam niyo, hindi ko maintindihan kung maintindihan ninyo. Meron kasi tayong spirit na nasa kaloob-looban natin, parang nagugutom siya, parang hindi mo maramdaman ng Panginoon, yung devotion natin, paminsan, paigsi-igsi lang yan eh. Pero meron tayong bahagi ng kaluluwa natin na nagke-crave talaga sa Lord. Yung intimacy na tinatawag na yung gustong-gusto mong marinig ang Panginoon. Ang Panginoon kasi nagsasalita yan in the Spirit. Pero kapag wala kang time na, parang kanina parang bang nahuhulog ako sa malalim na balon na hindi ko maintindihan na ando doon ng Lord na hindi ko maabot. Ayaw ko kung naiintindihan niyo ako. In the Spirit kasi, merong longing, merong craving yung kaluluwa natin na hinahanap talaga ang Panginoon. Kaya, yung prayer and fasting, napakahalaga niya. Kaya sabi ko sa Lord, sige Lord, kasi yon wala kang time, palaging busy. Pagising mo sa umaga, maraming ginagawa. Ako naman, kung nagkakaedad, kapag ka nagpuyat ako, hindi na ako mapakinabangan kinabukasan. Kaya Lord, hahanapin ko, sabi ng Lord, matulog ka maaga. Tapos gumising ka ng madaling araw. Kasi nga, nahihirapan na ako matulog as tumatanda. Pero talaga yung nahanap ko yung time na nagsasalita ang Lord. Nagsasalita siya talaga pagka meron kang tahimik, quiet times with the Lord. Siguro sa hating gabi yon, yung walang maingay o kaya madaling araw.
ayun, saka mo lang masasatisfy yung kaluluwa mo. Maramdaman mo yung satisfaction na tinatawag sa Lord. Amen. Ate Maika, gusto ba? Pinasa ko Ate Maika. And then, konti na lang po yung time natin. Alam ko maraming gusto patotoo pa. Pero share na lang natin sa Facebook. Basahin po namin. Ayan. So tayo po dumako naman po sa ating pagkakaloob naman po sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating speaker, si Sister Angelica Dimla. Palapakan po natin si Lord sa buhay niya. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan ang series po natin sa Tithes and Offering, What It Means to Rob God. Ano daw po ibig sabihin kapag ninanakawan natin si Lord? Ayan, alam ko po aware na tayo sa mga nakaraan nating lesson na kapag pala hindi tayo nagbibigay ng tithes natin, ibig sabihin, ninakawan daw natin ang Lord. Ayan, sa number 6 po natin, stealing the tithe will cause your demotion. Sa Tagalog po, ang pagnanakaw o hindi pagbibigay ng ikapu ang nagiging dahilan ng iyong pagbaba. Ayan, sabi po sa Amos 3:10 hanggang 11, sapagkat ito ang sinabi ng Panginoong Diyos laban sa Samaria. Hindi sila marunong gumawa ng matuwid. Ang matitibay na bahagi ng kanilang lungsod ay puno ng mga bagay na ninakaw at sinamsam. Kaya lulusubin sila ng mga kaaway at gigibain ang kanilang mga kampo, sasamsamin ng mga kaaway ang mga ari-arian sa matitibay na bahagi ng kanilang lungsod. Ayan, malinaw po sa verse natin, no, kung gaano nagagalit si Lord sa mga nagnanakaw. Tayo rin po mismo mga tao, di ba? Galit po tayo sa mga nagnanakaw. Sino po dito nagagalit kapag nananakawan? Amen po. No? Paano pa kaya si Lord kapag si Lord ang ating kinuhanan, di ba? Nakakatakot po yun. Amen po. Kaya ano po sabi, makikita natin sa verse, yung mga hindi daw po tapat, yung mga nagnanakaw kay Lord, anong gagawin niya? Tayo daw po ay binababa. Lulusubin sila ng mga kaaway, gigibain ang kanilang mga kampo, sasamsamin ang mga kaaway na ang mga ari-arian nila. Sila daw ay nananakawan din ng pagpapala. Gusto po ba natin yun? Ayaw po, ayan. Ano po mangyayari sa mga nagnanakaw or magnanakaw? Sila daw po ay hindi na po promote or hindi na itataas. At bukod po doon, hindi po sila nabibigyan ng posisyon or ng mga sensitive position. Kayo po ba, kapag boss po kayo, mag-hire po ba kayo na magnakaw? Hindi po. Tayo po mismo hindi natin ipagkakatiwala sa magnanakaw yung wallet natin. Tama po ba? Ganon din si Lord. Nais niya na bigyan yung kamay natin ng madaming pagpapala ng pera. Kaya lang, hindi niya yun magawa kasi weekly natin siyang ninanakawan. Weekly natin hindi binibigay yung tithes and offering natin. Ayan. Kaya po, patuloy po tayong maging tapat sa ating tithes and offering. Masakit po yun, masabihan magnanakaw. Tama po ba? Pero ganun daw po kasi yung nangyari kapag hindi natin binibigay yung para sa Diyos. Ayan. 10% po yun ang mga nakita natin. Kung wala po tayong naging pera, okay lang po yun. Hindi po tayo nagnakaw nun kasi wala po tayong nakuha ang pera. Pero sino po dito pinagpapala? Amen. Ayan. Kaya po patuloy po tayong maging tapat sa pagbibigay po natin ng tithes and offering. Ayan. Sige po, taas po natin ang ating tithes and offering. Tayo po yung manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa pagbe-bless mo ng 100% sa bawat isa, Lord God. Salamat po sa pag-iingat mo sa aming pamilya, Lord God, sa mga pagpapala, Lord God, di mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat sa trabaho, Panginoon. Salamat sa mga negosyo, Lord God. Salamat sa mga source ng income na pinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Patuloy, Lord God, nalangin ko po na yung mga tapat mong lingkod na ito, Lord God, ay i-bless mo po, Panginoon, ng liglig, siksik at nag-uumapaw, Panginoon. Hindi po sila magkukulang, Panginoon, sapagkat tapat po silang nagbibigay. Patuloy po, Panginoon, na salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo, God, at patuloy na turuan mo kami, Lord God, na ibigay sa iyo, Lord God, yung para sa iyo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayo lumapit sa ating. Ayan, maaari na pong lumapit ang mga magta-tithes and offering. And again, for our online po, sa mga nanonood po sa online, pwede po tayo mag-tithes and offering through online banking. Makipag-ugnayan lamang po sa church or sa inyong mga leaders, kung may leaders na, or i-message po ang ating page. Yon. And
habang sila ay nagkakaloob dito sa church, paalala po na mamaya 4 p.m. ay meron tayong Harvest Day. Ano daw meron? Harvest Day. Ng mga kalalakihan. Ng ano daw? Walang pupuntang nanay ha. Ay, 3 p.m. pala, change of time. Ayan, sorry. 3 p.m. inaaway ako ng mga boys. 3 p.m. daw po pala yung call time po ng gawain po ng Harvest Day mamaya. 3 p.m. So, lahat po ng mga kalalakihan, in-invite po namin kayo mamaya sa ating Harvest Day. Ayun. And, ayun lang, continuous yung mga gawain po natin na Holy Spirit Prayer Meeting every Wednesday pa din. And syempre, Sunday Worship Service every Sunday pa din. At yun lang. At tinatawagan na po natin si Pastora. Sino ba tatawagin? Pas M. Ha? Amen. Ayan, so ano ko lang, pasensya na dun sa mga nag-expect sa anniversary kasi nga hindi pa tayo talaga makakita ng right speaker for our anniversary kasi this month of October na yon. Kaya pasama po sa inyong mga prayer. Kaya this month, nakapending pa po tayo. Pero bibigyan tayo ng Lord ng date at sa-celebrate natin ang ating 18th anniversary. Amen? Amen! Ayan, sige po tayo lahat ay tumayo. Meron tayong series, susundan natin yung tunay na Diyos. Ayan, kasi marami pa po talaga tayong dapat pag-usapan. Yun yung series natin for the month of October. That will start next Sunday. So magkita-kita tayo po next Sunday. Ayan, sa lahat ng mga gustong magpa-pray, birthday celebrants, healing request, paiwan na lang po tayo. Pati po dun sa mga minention ko sa GC, ayan, paki-check sa Rawa Official GC, maiwan po tayo. Ayan, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Heso Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord! Ayan, sige po. Picture lang muna bago tayo umuwi. God bless po sa mga nasa online.